Iyon, bago tayo patuloy sa ating pag-usapan, ako muna ibabati ng magandang hapon sa ating mga viewers dyan, sa ating mga subscribers, no, na patuloy pa rin ang suporta at nananatili pa rin sa ating YouTube channel. Maraming salamat, no, sa inyong suporta. Shoutout sa inyong lahat at humingi din tayo ng pasensya, no, sa ating mga viewers dyan, sa ating mga subscribers, ano, dahil nga bihira lang tayong makagawa ng mga ganitong klaseng video, reaction video, mga kababayan, dahil nga sa sobrang busy natin sa ngayon. Yan ang tuloy na tayo kagad sa ating pag-uusapan. Senador Dante Marcolita hindi natatakot kahit pa ikulong man ninyo itong si Senador Dante Marcolita, hindi nyo mapipigilan yan na isiwalat ang katotohanan. Sino ba talaga ang utak, mga kababayan, sa nakawang nangyayari sa ating bansa ngayon? Itong pinaka-controversial na flood control scandal, mga kababayan, sino ba talaga ang mastermind yan? Although alam na ng karamihan ng ating mga kababayan kung sino ba talaga ang utak niyan, sino ba talaga ang mastermind. Hindi lang itong si dating Speaker Martin Romualdez, mga kababayan, ang pinaka mastermind niyan. Mayroon pa talaga. Alam na natin itong si Bangag, mga kababayan. Kaya nga itong mga kalyado ni Bangag, itong mga tuta ni Bangag, talagang hinarang nila, mga kababayan. Gusto talaga nilang pagtakpan yung katotohanan. Kaya nga ayaw nilang ipagpatuloy yung investigasyon na ginagawa ng Senate Blue Ribbon Committee. Kaya nga gusto talaga nilang agawin, mga kababayan, yung liderato. Dahil nga talagang takot na sila na lumabas yung katotohanan. O nakikita nyo naman, mga kababayan, yung mga nagsasalita laban sa administrasyong ito, kinakasuhan, kaliwat kanan ang kaso, mga kababayan. Yung iba nga ipinakulong na, may mga warrant of arrest na. Itong si Senador Dante Marcolita na naman isusunod, mga kababayan, dahil nga alam nila na tinik sa kanilang lalamunan itong si Senador Dante Marcolita. Pero wag silang magampante, mga kababayan, dahil alam ng taong bayan kung ano ba talaga ang totoong nangyayari sa ngayon. Grabe, sobrang nakakagalit, no? Dahil nga sa nangyaring nakawan sa ating bansa, mga kababayan. Pero hinayaan ng mga tuta ni Bangag na manaig itong mga satanas na ito. Pero, mga kababayan, huwag silang magampante. Akala nila sila na yung magwawagi. Pero hindi nila alam, mga kababayan, o alam ba nila na yung karma na darating sa kanilang buhay ay talagang mas mabigat pa kaysa kanilang ginagawa ngayon sa kanilang mga kasamahan dyan sa Senado. Ito na nga, mga kababayan, huwag natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan. Ngayong araw ay narinig po ninyo ang pagpapahayag at mga deklarasyon at testimonya ng mga dating sundalo na nagpasya na magkatipon-tipon kaninang umaga at natapos kani-kanina lang tungkol sa maanumalyang flood control projects na kinapalooban ng maraming pagdideliver ng napakaraming mali-malitang salapi sa iba't ibang mga tao at opisyalis ng ating bansa. Yan po ang sinasalamin sana, mga kababayan, ng dapat na nangyari, na inaakala naming huling pagdinig sana ng opisyal na Blue Ribbon Committee na aming Senate noong June 11, 2026. Hindi nga po natuloy yun, mga kababayan, dahil nung matunugan ng ibang mga kasama namin na kami magdadaos uli ng panghuling hearing na lang ng Blue Ribbon Committee, ay sinabi nila na mayroong security threat ang Senado at ang aming mga kawani ay sinabihan nila na mag-work from home na lang. Dahil po sa security threat at nagkaroon po ng napakaraming mga tanod sa Senado at wala naman po kaming magagamit na mga kawani, hindi po natuloy yung June 11 hearing na yon. At nang dahil doon ay nagpasya ang mga kumukup-kup dun sa 18 at higit pang mga dating sundalo
na maggawa na lang ng papapahayag na ginawa nga nila sa araw na ito. Yan pong mga narinig nyo sa araw na ito ay siyang dapat na marinig po ninyo sa isang pagdinig ng Blue Ribbon Committee na ang representasyong ito ay matagal na pong itinalaga ang kanyang kakayahan na siya ang manguna, na matukoy po natin ang mga taong nasa likod ng napakamalaganap at napakamalaking nakawan sa salapi ng bayan na ganap po sa kasaysayan ng ating republika. Ang dahil po dyan ay marami po ang nagkaroon ng galit sa inyong lingkod at ako po ay kinasuhan nga ng kahit mga imbentong mga kaso. At maaari pong isang araw, hindi po natin alam kung ngayon o bukas, sa makalawa, ay iahain po sa akin ang warrant of arrest upang ako po ay arestuhin, upang hindi ko na maipagpatuloy ang aking gustong mangyari na matukoy po natin ang mga may kagagawan ng lahat ng ito at mapanagot natin sila. Pero wag po kayong mag-alala kahit ako po ay kanilang maaresto at maipakulong. Kagaya na po ng sinasabi ko, ay hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin natutukoy ang mga taong ito dahil kayo po talaga ang dapat pagsilbihan namin. Interes po ninyo ito. Huwag kayong mawawalan ng loob at huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Pansamantala lang naman siguro ang hindi tayo magkikita ng harapan. Ngunit dahil po sa ating pakikipaglaban, alang-alang po sa interes ng ating bansa, ay kailangan tayong magkaisa. Sa tulong po ng Panginoon Diyos, magtatagumpay din po tayo. Mabuhay po kayong lahat at sana'y araw-araw ang diwa ng ating pagkakaisa ay huwag pong mawala sa bawat isa sa atin. Salamat po sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan, medyo madamdamin itong si Senador Dante Marcolita dahil nga kung sino pa nga mga kababayan yung gumawa ng kabutihan sa ating bansa ay sila pa yung inuusig ngayon. Grabe itong administrasyong ito mga kababayan. Nakikita naman natin kung sino-sino ang mga kinakasuhan, kung sino-sino ang mga ikinukulong. Si dating Pangulong Duterte kinidnap mga kababayan, pinadala sa dahig. Tapos ito namang si BP Sara Duterte, kaliwat kanan mga kababayan yung ginagawa nilang investigasyon. Isa na nga dito mga kababayan yung impeachment na magsisimula na rin sa Senado. Kaya nga mga kababayan, talagang gusto nilang agawin yung liderato dyan sa Senado para siguraduhin nila na ma-impeach talaga nila itong si BP Sara Duterte mga kababayan. Pero wag silang kampante nga dahil ang taong bayan pag nagalit na hindi natin alam kung kaya pa ba nilang pigilan yung galit ng taong bayan mga kababayan. Kung halimbawa naman mga kababayan, maaresto o arestuhin nila itong si Senador Dante Marcolita, siguro naman mga kababayan hindi pa rin titigil itong si Senador Dante Marcolita o may iba pang mga katulad ni Senador Dante Marcolita na patuloy pa rin lumalaban o labanan yung nangyayaring matinding korupsyon mga kababayan. Ito na yung pinakamatinding korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa. Grabe itong administrasyong ito. Hayop itong administrasyong ito. Hindi nga nila magawa na hamunin itong mga kalyado, itong mga tuta nitong si Marcos. Bakit hindi nila kayang hamunin itong amo nila na magpa-drug test, na magpa-hair follicle test para malaman ng taong bayan ang katotohanan? Matagal na tayong nananawagan na magpa-drug test itong si BBM, pero hindi nila magawa dahil nga lalabas at lalabas talaga ang katotohanan na itong ating Pangulo ngayon ay totoo ang sinabi ng mismong kapatid niya na adictos benedictos itong ating Pangulo. Yun ang dito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo kay Ma'am Berje Verel Di Diyos ng Pulilan, Bulacan, sa kanyang mga apo, si Coco, si Yuri, si Dion at saka si hindi ko na naman matandaan yung isang apo mo Ma'am Berje. At shoutout na rin kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Edisa Vorvi,
kay Rinrin Botkon, sa lahat-lahat kay sino ba yon? Michelle Bolima, shout out sa inyo lahat. Alam ko marami nang nawawala dito sa ating YouTube channel dahil nga hindi ko nakikita yung mga komento at hindi na rin tayo ganun ka aktibo na gumawa ng reaction video dito sa ating YouTube channel. At yun ang dito lang muna. At once again, this is Rundi TV mo. Ingat din lahat. God bless o God save the Philippines.